Ano ang gagawin mo kung marinig mong may batang tumatawa sa loob ng isang bahay na matagal nang walang nakatira? Paano kung sa bawat paglapit mo, may malamig na hangin na tila sumusunod sa iyong likuran? Ano ang gagawin mo kung sa mga litrato mo, may mga matang nakasilip mula sa bintana na di maipaliwanag? Sa Baguio, may isang bahay na matagal nang hindi matahimik, ang Laperal House. Tahanan ng mga alaala at kaluluwang naiwan. At dito nagsisimula ang mga kwentong bumubulong na hindi lahat ng tahimik ay walang buhay. Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe upang suportahan ang channel. Laperal. Ang sinaunang bahay sa Leonard Wood Road. Sa gitna ng malamig na hangin ng Baguio, sa kahabaan ng Leonard Wood Road, nakatayo ang isang bahay na tila humihinga pa rin sa alaala ng nakaraan. Maputi ang kahoy, tila bagong linis. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagiging kulay abo na parang balat ng bangkay. Ang mga bintanang gawa sa salamin ay tila mga matang nakamasid sa bawat dumadaan. Laging may nakasilip. Laging may nakabantay. Ito ang Laperal House. Itinayo noong 1920s ng pamilyang Laperal. Isa sa mga respetadong pamilya sa Baguio noong panahong iyon. Marangal, elegante at tahimik noon. Ngunit nabahira ng dugo at luha ng sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sinasabing dito namatay ang ilan sa mga kasambahay. At may nagsasabing pati isa sa mga anak ng pamilya ay nasawi sa loob ng bahay. Mula noon, hindi na ito tinirhan. Taon ang lumipas. Binili ito ng mga bagong may-ari. Ngunit walang nagtagal. Lagi raw may ingay ng yabag kahit walang tao. Lagi raw may batang tumatawa sa gitna ng gabi. Maraming nagtrabaho bilang tagabantay ng Laperal House. Pero kakaunti lang ang nagtagal ng higit sa 3 buwan. Isa si Mang Resty, isang dating security guard, na nagkwento. Araw-araw daw ay tahimik. Ngunit pagsapit ng 12:00 ng gabi, bigla na lang may maririnig na tunog ng typewriter sa loob ng bahay, bagay na wala naman doon. Kapag sinilip, makikita raw ang liwanag ng lampara sa lumang silid. At isang babae na nakaupo sa harap ng mesa. Kapag nilapitan, nawawala. Isang beses, may bagong gwardyang tinawag na Erwin. Batang-bata at malakas ang loob. Nagpatrolya siya sa likod bahay bandang 2:00 ng umaga. Doon niya nakita ang isang bata. Nakaupo sa hagdan. May hawak na manika. Umiti raw ito sa kanya. Ngunit paglapit niya, biglang naglaho at naiwan lang ang malamig na simoy ng hangin. Kinabukasan, hindi na siya bumalik sa trabaho. Sabi ng mga veteranong gwardiya, huwag mong titigan ang mga bintana ng matagal. May titig na babalik sa'yo. Dahil sa kasikatan ng bahay, maraming bisita mga turista, estudyante at paranormal investigators ang nagtangka na pasukin ito.
May isang grupo ng mga estudyante sa Baguio na nagsagawa ng documentary tungkol sa mga haunted places noong 2010. Sa footage nila, malinaw na walang tao sa silid ng kwarto sa itaas. Pero nang i-replay nila, may lumitaw na aninong dumaan sa bintana. At isang batang babae ang nakasilip mula sa kortina. Wala raw batang kasama ang grupo. Isa pang insidente. Isang kilalang TV crew ang nag-record para sa isang Halloween special. Habang ini-interview nila ang caretaker, naputol ang ilaw. Sabay narinig nila ang hagikhik ng bata mula sa second floor. Akala nila isa sa mga staff. Nang bilangin nila lahat, kulang pala ng isa sa kamera. Nasa labas. Nagbabantay. Sa litrato naman ng isang turista, may babaeng nakaputing bestida sa tapat ng bintana. Nakatingin pababa sa kanya. Nang ipakita sa caretaker, napatingin lang ito at sinabing, siya na naman yan. Isang kakaibang pagtatangka ang ginawa ng camouflage artist noong 2021 sa harap ng Laperal White House. Habang gumagawa ng isang full-body camouflage makeup na nag-blend sa fasad ng bahay, ay may nangyari na hindi na lamang sinasadyang tagpo kundi tila pang paranormal. Biglang gumalaw ang buhok ni Goldie nang tila may humampas sa kanyang likod. Kahit hindi naman mahangin noong araw na yon. Bagaman nagulat siya sa naturang dalaw, pinilit niyang ituloy ang kanyang artwork. Ngunit sa pag-uwi niya, natuklasan niya na may bakas ng kalmot sa kanyang likod, mga linya at marka na hindi niya ikinagulat kundi ikinabalisa. Ayon sa founder ng Mysterium Philippines at dating paranormal consultant, maari daw nausog ang makeup artist. Ang setting ay malamlam. Isang lumang mansyon sa Leonard Wood Road. Gawa sa Nara at Yakal. Bundok ng Baguio ang paligid. Marami ng kwento ang nagsasabing may mga espiritong nananatili doon. Mga paubos na hininga. Yabag sa kahoy na sahig. Isang babae sa puting bestida sa hagdan at narito ngayon ang isang modernong artist na ginamit ang bahay bilang likuran ng kanyang art project. At tinanggap ang hindi inaasahang hugot ng dilim. Sa sandaling iyon sa video, makikita na ang nasabing makeup artist na nakatayo sa harap ng bahay. Nakahanda ang kamera. Inilatag ang mga paint. Ipinakita ang sining na inaasahang makapangilad. Ngunit bago pa man siya makatapos ng first layer ng makeup, biglang umangat ang kanyang buhok. Ilang saglit lang ay bumagal ang kamera. Ang anino ng bahay ay tila nagmukhang may nagmamasid. Sa pag-uwi niya sa kanyang sariling silid, makikita ang mga marka sa likod niya. Pag-uwi niya sa Maynila, sinundan daw siya ng presensya mula sa Laperal House. Madalas siyang makaramdam ng malamig na simoy ng hangin sa loob ng kanyang kwarto kahit sarado ang mga bintana. Sa gabi, palagi siyang binabangungot. Paulit-ulit na panaginip ng isang batang babae na nakatayo sa dulo ng kanyang kama. Nakaputing bestida. Walang mukha. Lumipas ang mga araw. At nagsimula na ring lumitaw muli ang mga kalmot sa kanyang katawan.
Kahit wala naman siyang inaalaga ang hayop o sugat. Minsan paggising niya, may 3 mahahabang dasgas sa kanyang braso. Minsan naman sa kanyang binti. Lahat ay tila sariwa at mahapdi. Higit pa roon, ilang beses din siyang naaksidente. Sa tuwing may nangyayaring ganoon, lagi raw siyang nakakaramdam ng matinding lamig sa batok. Kasabay ng pamilyar na pakiramdam na may nakatingin sa kanya. Nang minsang ipinasuri niya ang video sa isang paranormal group, napansin ng mga eksperto na sa likod niya, sa mismong bintana ng Laperal House, may aninong dumaan hugis babae. Mahaba ang buhok, at nakatingin sa kanya bago siya hilahin. Mula noon, tumigil siya sa paggawa ng mga camouflage art sa mga lugar na may kasaysayan ng kababalaghan. Ngunit minsan, sa kanyang mga live stream o behind-the-scenes videos, may mga taga-subaybay na nakapansin ng kakaiba sa background. Isang anino o hugis babae na dumaraan sa likod niya. Kahit siya lang mag-isa sa silid. Lumipas ang mga taon. Ngunit nananatiling buhay ang mga kwento tungkol sa Laperal House. Mula sa mga tagabantay na nakarinig ng yabag sa walang laman na pasilyo, hanggang sa mga turistang nakakita ng batang babae sa bintana. At sa modernong panahon, mga artistang sinundan ng aninong hindi niya maipaliwanag. Tila iisa lang ang sinasabi ng lahat. May hindi umaalis sa bahay na yon. Ang mga pader ng Laperal ay tila sumisipsip ng lahat ng emosyon, takot, lungkot at galit. Ang bawat halakhak ng bata. Ang bawat hampas ng ulan. At bawat kaluskos sa sahig ay parang paalala na ang bahay ay hindi kailanman naging tulog. Iba-iba ang kwento. Ngunit isa ang ugat. May mga kaluluwang naiwan. Mga espiritong ayaw lisanin ang kanilang huling tahanan. Ang mga nakakita ay nagsasabing may batang babae sa bintana. Minsan ay nakangiti. Minsan ay umiiyak. Ang mga tagabantay ay naniniwalang may matandang lalaking naglalakad sa balkonahe tuwing 12:00 ng gabi. Ang ilang bisita na may nakaririnig ng pag-iyak mula sa itaas. O tunog ng typewriter na matagal nang wala. Sapagkat ang bahay mismo ang naging sisidlan ng mga alaala at pighati at ang mga iyon ay hindi nabubura ng panahon. Hanggang ngayon, tahimik pa ring nakatayo ang Laperal House sa Leonard Wood Road. Ang mga dumaraan ay humihinto sandali. Nagpipiestang mag-selfie. Tapos ay mabilis na umaalis. Ngunit may mga nagkukwento na minsan, kapag may tumingin ng matagal sa isa sa mga bintana, may titig na bumabalik. At sa bawat gabi na tinatabunan ng hamog ang bagyo, maririnig mo ang mahihinang bulong mula sa loob. Mga tinig na pinagsama-sama ng panahon, ng pamilya, ng mga banyaga, ng mga alingaungaw ng digmaan at sining. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa aking channel. Malaking bagay ang inyong suporta. Gusto ko ring marinig ang inyong opinyon. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.